Bayan, ano ang mangyayari kay Harry Roque ngayon? Mga kababayan, mga ka-GPnatics, eto, dahil sa pagtatago ni Harry Roque, mga kababayan, ang kanyang best friend na si Attorney Sal Panelo, inilaglag itong si Harrieta, mga kababayan. Dahil mismong itong si Salvador Panelo, hindi po naniniwala, mga kababayan, na si Harry Roque ay biktima ng political persecution. Bakit? Unang-una, sa aking palagay, bago tayo dumako kay Panelo, hindi naman po siya botante. Ay, hindi GP botante siya sa party list. Diba? Oo nga naman pala, sa may party list meron si Harry Roque. Pero mga ka-GPnatics, ang sinasabi niya kasi, inahabol siya dahil siya ay Maka-Duterte. Ano naman pakialam ng tao kung ikaw ay Maka-Duterte? Ang daming nga Maka-Duterte dito, di naman pinakikialaman. Ang inahanap sa'yo ng taong bayan, yung accountability at bakit ang pera mo ay biglang naglobo sa 120-something million in just 2 years. Okay? Pakinggan natin itong si Panelo kung ano ang paniniwala niya kay Harry Roque. Dito mga kababayan, makikita mo rito si Panelo parang ano talaga, grabe talaga galit kay Roque. I just wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Go, Butike! Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya. Tama. At ang demanda sa kanya ay isang crime. Bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya is heinous crime. Teka lang. Sabi ni Romel Arcillas, hoy, vlogger, kumuha ka na lang ng bato tapos ipukpok mo sa ulo mo, bayot. Teka lang. Kailan naman ako naging bayot? Talaga naman, bayot agad? Just me, Marimar. Talaga itong mga DDS, walang utak. Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime. Bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's heinous crime. Heinous crime. Sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pag agad siya ng petition for bail, at the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yun ang presensyon. Tama. Yung mga kasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? You don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Lang siya. What is your reaction, guys, dito kay Panelo? Parang sabi nung isa dito, nabasa ko, ngayon lang ako naniwala, ngayon lang ako sumang-ayon sa pahayag ni Butike. Well, mga kababayan, basta pag kay Harry Roque ang usapan, tama si Panelo. Di totoo. Talagang inilalabas niya yung
inilalabas niya yung baho nitong si Harry Roque. Ako naniniwala, nakita ko naman nung una pa lang yan. Sabi kong ganon. Tama yung sinabi ni Panelo. Kasi, very inconsistent yung mga sinasabi ni Harry Roque. Dinadaan niya sa magandang terminology. Guys, isipin ninyo, pag nasusukol si Harry Roque sa Congress, sa Quadcom, ang ginagawa niya, gagandahan niya ng statement. Tapos ito ay paiikutin niya tayo sa language ng mga abogado. Syempre, dahil language ito ng mga abogado, as normal person, normal people, hindi natin gaano magigets kaagad 'yon. 'Di ba? Pero nandyan kasi si Luistro. The reason why, mga kababayan, galit na galit itong mga to kay Luistro. Si Luistro ang nagiging translator ng kanilang mga sinasabi. Yung inconsistency ni Harry Roque nabuking dahil kay Luistro. 'Di ba? Sa bibig niya nang gagaling talaga lahat. Na yung kanyang mga sinasabi ay lumalabas na siya ay hindi lang basta abogado ng Lucky South 99. But mga kababayan, siya po talaga totoo yung nakita doon. 'Di ba? Yung pangalan niya nandoon sa board member. Nandoon sa kanilang tawag dito organizational chart. Hindi totoo na si Roque walang kinalaman sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay abogado lang, hindi ka makikialam sa transaksyon na yan. Why are you doing a follow-up, mga ka-GPnatics, samantalang abogado ka lang, sabi mo? 'Di ba? Kasi may impluwensya ka eh. Nakikita ng mga to, sasabihin nila, ito, tao to ni Digong Duterte. Siyempre, mga kababayan, ang isipin ng tao, naku, matakot kayo dyan. Dahil itong si Harry Roque, yan, pinadala yan, sigurado, asikasuhin nyo. Diba? Tama naman yung sinasabi ni Panelo dito eh. Ikaw, abogado ka. Diba? Harapin mo yung kaso mo. Kasi ang isipin ng tao, habang tinatakbuhan mo ito, may kasalanan ka, guilty ka. Yan ang perception ng tao. Hindi mo yan mababago. Yan ang sasabihin ng mga Pilipino. 'Di ba? Unang-una sabi ko, pag abogado ka, alam mo ang dapat gawin. Alam mo yung mga legal remedies para yung kaso mo ay malusutan mo. Pero for sure mga kababayan, alam mo sa sarili mo na matatalo ka. That is why nagtatago ka. 'Di ba? Kung hindi ba naman bugok-bugok ka, lumabas, ang tapang-tapang mo lumabas doon sa Kongreso, sa Quadcom, sarili mo lang binitag mo eh. 'Di ba? Mamita Star Talk, shout out. Combo finish. Mukhang totoo nga na naghahati na ang grupo nila. Guys, noon ko pa sinasabi, si Panelo kay Duterte yan, tapos si Bongo. Pero si Sara, mga kababayan, si Harry Roque, si Robin Padilla. Nahati-hati na yan. Diba? At si Robin, sasabihin natin, makadigong yon. Nakikita niya si Robin, ginagamit niya lang din si Digong. Nung nakakulong si Digong, sabi niya, paano na kami? Wala na kaming crowd drawer. Nag-aaway-away na Team Go at Inday. Siyempre, itong mga to kailangan... Pag si Inday kasi, mga kababayan, si Panelo baka hindi yan makaupo. Pero si Bongo, mabibigyan niya ng pwesto. Pero going back doon sa pinag-uusapan natin kanina, napakaliwanag ng sinasabi ni Panelo dito. Ulitin ko lang.
Maiksi lang naman to. Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands, there is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi okay lang naman na hindi siya bumalik. Oy, JP, kampi ka na kay Roque, naawa ka ba? Hindi. Kasi kung hindi siya bumalik, hahanapin naman siya ng CIDG. Hahanapin naman siya ng Interpol. Okay lang yun. Mas gusto ko nga yung yung naghahagilapan eh. 'Di ba? Hindi naman kasi babalik talaga yan si Harry Roque ng kusa. So kunin natin, mga kababayan, kung ayaw niya ng santong pakiusapan, dun tayo sa santong bitbitan. Ayaw niyo nun? Parang naiisip ko, Roque, may nakatusok sa bibig. Mga kababayan, nagmistulang boy ba? in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya ma-convict. Possible. May chance na maglaban si Bongo at Sara sa 2028. Possible. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Di ba sabi ni Harry Roque, mga kababayan, yung kanyang kaso daw ay mahina. Mahina daw kasi wala naman sapat na katibayan kung mahina, di labanan mo. Pabor nga sa'yo yun, Harry Roque Na, guys, wait lang. Okay lang ba yung boses ko? Medyo matining pa, no? Medyo matining, pero pwede nang pagtiyagaan. Pasensya na kayo at ipon muna ulit tayo para sa mic. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi ka humarap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Tama man o mali, yan ang perception. So makakasira. So true. So if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? You don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution, sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Lang siya. Harry Roque, binabanatan ka ng tropa mo. Baka naman, pwede kami makahingi ng tirada sa'yo, Harry Roque, para mayroon kaming topic. Tirahin mo nga rin si Panelo. Hindi, pero totoo talaga yung sinasabi ni Panelo. Si Roque halatadong halatado Di ba? May tinatago. Biruin mo, pati yung asawa niya, tinago niya. Di ba? Pinatakas niya. Hindi mahagilap. Di ba kung tutusin, yung asawa niya ipapatawag din sa Quadcom kasi ayaw nilang meron mapiga sa kanila Kung witness lang ang pag-uusapan, buong taong bayan witness sa mga pinaggagawa niya. Tama. Doon pa lang sa sinasabi niya na hindi raw siya, wala daw siyang kinalaman doon sa human trafficking. Yun nga, sabi ko, malaking bagay, questionable. Yung ikaw nagpatira ka ng taong hinahanap, di ba, nang galing sa Pogo, ba't doon sa'yo nakatira? Bakit nandun sa Benguet? Doon pa lang. Sobrang kadaldalang kasi ni Roque kaya nahulihan ng isda sa bunganga niya. True, di ba, Ma'am Rebecca Lagmay? At Ma'am Calderon? Ayan. True yan. Okay. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Yun. Naku mo.